Let's talk about discipleship. Ikukwento ko po sa inyo ang isang taong nagbubungkal ng garden na wala ng buhay kung titingnan. Araw-araw siyang pumupunta sa garden na yon para diligan ng mga halaman. Nililinis niya ito, inaalisan ng mga damo at nang ito po ay nagkaroon na ng bunga, ibinahagi niya ito sa mga tao. Hindi niya hinahayaan na makain ito ng mga peste sa pananim. Ibig sabihin po talagang inaalagaan niya itong mabuti. Let's read this verse in Luke chapter 9 verse 23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Makikita po natin na kailangan ng daily commitment and discipline para magawa natin ang discipleship effectively. Mababasa po natin dyan sa verse na atin pong pag-aaralan. Kailangan nating yakapin ang mga habit na naka-align sa ating modelo na si Kristo at sa kanyang mission sa mundo, which is yung Great Commission po. So, isi-share ko po sa inyo ang 7 habits of highly effective disciples that we need to adopt. Number 1 is daily prayer and communion with God. It's regular communication with God that strengthens our faith. Napapanatili po nito ang pamumuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag araw-araw kang nananalangin, hindi ka na mag-aalala sa anumang bagay. Maipapakita mo na totally dependent ka sa Diyos at hindi sa sarili mo. So tingnan po natin yung pangalawa, number 2 is consistent meditation of the Word. Hindi po ito pwedeng mawala. Kailangang lumalalim ang isang Kristiyano sa Word of God para maintindihan niya lahat ng ginagawa niya in terms of discipleship. Kaya po maraming Kristiyano ang ayaw sumunod sa Diyos dahil kulang sa lalim sa Word. Hindi po kasi nila nauunawaan ang halaga ng pagsunod sa Diyos, kung ano ang bunga nito sa buhay nila. Ang mga tao pong hindi mahirap pasunurin, yung kapag sinabi mo ginagawa po nila agad, sila po yung walang tigil sa pagsaliksik ng salita ng Diyos. Yun kasi dapat ang pundasyon natin sa discipleship para hindi tayo napapagod, hindi tayo tumitigil, hindi tayo lumalayo. Subukan mong magpakalalim sa Word at kusa kang maghahanap ng gagawin mo sa kingdom ng Diyos. Number 3 po is obedience to God's Word. Kung ano po ang nababasa natin, natututunan natin sa salita ng Diyos, yun po yung makikita sa buhay natin. Pagpapakita po yan na totoo tayong disciple ni Kristo. Magiging effective disciple ka lang talaga kapag natutunan mong sumunod sa salita ng Diyos na nabasa mo. And then number 4 po is sharing your faith. Isa ito sa dapat ay habit ng isang disciple ni Kristo. Palatandaan po na nauunawaan niya ang kahulugan ng discipleship. Hindi siya pinipilit na gawin ito. Wala pong nagmamando sa kanya dahil malinaw ang salita ng Diyos at pangitain ni Kristo sa kanya. Ibig sabihin, intentional nagpapadisciple siya. Para maging effective disciple ka, hindi mo dapat binubulok yung faith. Binabahagi yan katulad ng kwento kanina na isang gardener pagkatapos alagaan ng garden, namunga, ibinahagi niya sa iba at binantayan upang hindi ito mapeste o masira. Number 5, serving others. Tinuro ni Jesus na ang paglilingkod ang pinakamataas na antas sa discipleship. Kung nagagawa nating magbahagi ng kabutihan niya sa iba, dapat tinutulungan din natin ang mga taong ito na lumago sa kanilang pananampalataya. That is servanthood. Paglilingkod na ang sentro po ay pagpapakumbaba. Ito po yung kahit ilang beses ka nang sinaktan ng mga taong ito na inaalagaan mo, andyan ka pa rin. Patuloy mo pa rin silang inaalagaan, binabangon, ng paulit-ulit, minamahal, alang-alang kay Kristo unconditionally. Number 6 is developing accountability relationship. Para maging effective ka sa discipleship, dapat nadidevelop ang accountability. Paano po yun? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa taong ibinigay sa iyo ng Diyos para pangunahan at alagaan ka. Hindi ka magpapabaya.
hindi ka lalayo dahil bukod sa Diyos, may taong masasaktan. Yung taong hindi ka iniwan, nagbigay siya ng oras sa'yo, panahon para tulungan kang magbago at lumago. Ang accountability po ay may kalakip na respeto sa leader mo. Hindi mo siya tinitingnan bilang tagapanguna lang, kundi isang mentor, isang taong tinatanggap ka sa kabila ng mga kakulangan mo. At minsan, tanggap ka pa rin kahit hindi ka sumusunod, kahit napasaway ka, makulit ka. Kapag na-develop mo ang accountability relationship, hindi ka na magde-decide ng ikaw lang. Tandaan mo, kailangan natin ng taong gagabay sa atin at magbabantay para mas maging effective tayo sa pinapagawa ng Diyos. Number 7, perseverance through trials. Isa po ito sa dapat nagiging habit natin. Yung hindi ka na nagtatanong, hindi ka na nagrereklamo during challenges ng buhay. Dahil alam mo na habang dumadaan ka dyan, tumataas naman ang pananampalataya mo. Ang trials po ay nagpapamature ng ating pananampalataya. Tandaan po natin yan. So sana po may natutunan tayo doon sa 7 habits na yan para pag sinabi po kasing highly talagang pinakamataas na antas ng isang disciple pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. So sana po may apply natin ito sa ating buhay para mas lumago pa tayo sa ating pananampalataya sa Kanya.